Naghahanda ang lahat sa gaganapin na World Martial Arts Tournament na pinondohan ni XS Cash para sa kaarawan ng kanyang anak. Inanunsyo sa lahat na ang kompetisyon ay malaki dahil kahit ang mga alien ay pwedeng sumali. Binanggit rin na kasali sa palaro ang pinakamalakas na kupal na si Master Pogi. Dumating si Master Pogi at nagpakitang gilas gamit ang mga tiles na kanyang hinati sa gitna. Kaso nga lang sumakit ang kamay. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang palaro at pinakita na sumali si Krillin. Kaso nawalan ng pag-asa si Krillin nang malaman na sumali rin pala ang kanyang mga kasama sa Dragon Team. Ayon kay Chi-Chi ay pinayagan niyang sumali si Gohan para magkaroon ito ng pahinga sa pag-aaral. Ayon naman kay Bulma ay hindi sumali si Vegeta dahil nawalan na ito ng ganang makipaglaban simula nang mamatay si Goku, na sa mga oras na yun ay nanunood ng palaro sa TV mula sa kabilang mundo kasama ni Kaio-sama. Sa elimination round, habang nagpapahinga si Yamcha sa tuktok ng poste ay nasagi ito ng mga manlalaro at nahulog sa tubig. Dahil dito ang mga natira na lamang sa palaro ay si Gohan, si Future Trunks, si Krillin na muntik ng mahulog, si Piccolo at si Ten Shinhan. Sa sumunod na round ay mabilis na tinapos ni Gohan ang kanyang kalaban. Habang sina Ten Shinhan at Future Trunks naman ay nagkasundo na maglaban ng seryoso para sa mga manonood. Nanalo si Future Trunks laban kay Ten Shinhan. Samantala, kinakabahan si Master Pogi na baka mula sa Dragon Team ang kanyang makakalaban kaya nagdahilan ito na masakit ang tiyan para makaalis. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang sunod na laban at ito ay si Piccolo laban kay Krillin. Kaso nag-decide si Piccolo na magpatalo sa laban dahil wala daw kwentang kalaban si Krillin. Sunod ay pinakita si Master Pogi na malapit ng makatakas. Ganun pa man ay hindi ito nagtagumpay dahil nagsimula nang umalis ang kanilang sinasakyan para sa pagpapatuloy ng palaro. Ilang saglit pa ay ipinakilala na ang mga umabot sa final at ito ay sina Gohan, Future Trunks, Krillin at ang sumo wrestler na si Doskoy. Ipinaliwanag na ang rules ay kailangan nilang magunahan sakay ng rocket pods at pumunta sa mga itinalagang battle zones at talunin ang mga intergalactic fighters. Sumakay ang 4 na kalahok sa rocket pods at dumaan ang mga ito sa 4 na tunnel na mistulang digital computer grid na mundo. Hindi nagtagal ay nakarating na ang 4 sa kani-kanilang mga battle zone. Agad na natagpuan ni Krillin ang kanyang makakalaban at ito ay ang magandang babae na si Zangya. Biglang umatake si Zangya at binanatan nito ng matindi si Krillin. Sa lakas ng atake ay hindi na nagawang makabangon ni Krillin. Pagkatapos nun ay pinakita naman si Doskoy na pinatay ng kalaban nito na si Bido. Dahil sa nangyari ay natakot ang mga tao at nagpanik, dito na na-realize ng namamahala sa palaro na iba ang mga mandirigma na umatake kay Krillin at Doskoy. Pagkatapos nun ay pinakita si Future Trunks na inatake na rin ng isa sa mga misteryosong mandirigma. Matapos atakihin ng ilang beses si Trunks ay biglang tumigil si Kogo at mas pinalakas ang sarili. Sunod ay pinakita si Gohan na sunod-sunod na inatake ni Bujin gamit ang mga bagay sa paligid. Nagawa ni Gohan na makaligtas sa lahat ng atake pero biglang binago ni Bujin ang hitsura ng lugar. Samantala, ginagawa ni Master Pogi ang lahat para hindi masangkot, dahil naniniwala ito na mas malakas kay Cell ang mga kalaban. Nagpatuloy ang laban sa pagitan ni Trunks at ni Kogo na nakalalamang sa laban. Sinubukan ni Kogo na tapusin si Trunks gamit ang Devilish Blade pero bigla itong nag-Super Saiyan at umatake. Napatay ni Trunks si Kogo pero bigla itong inatake ng isang individual na may malakas na enerhiya. Pagkatapos nun ay pinakita si Master Pogi na napilitang lumabas para panindigan ang kanyang pagiging bayani. Samantala, naramdaman ni Kaio-sama ang enerhiya ng umatake kay Trunks at kinilala niya ito bilang si Bojack. Ayon dito si Bojack ay isang napakasamang nilalang na ikinulong ng mga kay maraming taon na ang nakararaan. Ganun pa man nakalaya ito ng pasabugin ni Goku si Cell sa planeta ni Kaio-sama. Sa nagaganap na labanan, pinuntahan ni Gohan sina Trunks at Krillin na parehong walang malay. Sa sandaling ito nakaharap ni Gohan si Bojack, dumating sina Yamcha at Ten Shinhan para tumulong sa laban at ibinunyag nito na pinaslang ni Bojack ang tunay na mga intergalactic fighters. Umatake sina Ten Shinhan at Yamcha pero mabilis itong napabagsak ng mga alagad ni Bojack. Dahil sa nangyari ay nag-decide si Gohan na gamitin agad ang Super Saiyan. Sabay na hinarap ni Gohan ang 3 alagad ni Bojack at sobra itong nahirapan. Ilang saglit pa ay napuruhan si Gohan ng malakas na ki blast at nahirapan ng makabangon.
Nagpakawala si Bojack ng Cosmic Bomber para tapusin si Gohan pero nailihis ito ni Piccolo gamit ang Special Beam Cannon. Sinubukan ni Piccolo na labanan si Bojack pero hindi nito kinaya. Sa sandaling tatapusin na ni Bojack si Piccolo ay dumating si Trunks at nagpaulan ng maraming Ki Blast. Nakaligtas si Bojack dahil sa barrier at nahuli si Trunks ng Psycho Thread ni Bujen. Malapit nang maubos ang enerhiya ni Trunks nang biglang dumating si Vegeta dala ang espada nito. Lumalabas na naramdaman rin ni Vegeta ang enerhiya ni Bojack at pumunta ito para tumulong. Nagpaulan si Vegeta at Bojack ng mga Ki Blast sa isa't isa. Kaso mas malakas ang enerhiya ni Bojack kaya natalo si Vegeta. Sinubukan ni Trunks na tulungan si Vegeta pero sinikmuraan lang siya nito. Kaya nagpatuloy si Bojack sa pagbugbog kay Vegeta at mas pinalakas pa ang sarili. Habang si Trunks naman ay pinagtulungan na bugbugin ni Zangya at Bujen. Maya-maya ay biglang sumulpot si Bojack at pinabagsak si Trunks gamit ang Galactic Blow. Dahil sa nangyari ay si Gohan na lang ang natira pero sinubukan pa rin itong lumaban. Nahuli si Gohan ng Psycho Thread ni Bujen at hindi na makagalaw. Buti na lang ay dumating ang kupal na si Master Pogi at naantala nito si Bujen. Pinasabugan ni Bojack ng Ki Blast si Master Pogi at sobrang ikinagalit ito ni Gohan. Sa kasamaang palad ay hindi pa rin kinaya ni Gohan ang lakas ni Bojack at natalo. Habang tinatapos si Gohan gamit ang mahigpit na yakap ay sinabi ni Bojack na nagpapasalamat siya kay Goku sa pagpapalaya sa kanila. Napilitan si Goku na suwayin ang batas ng kaluluwa at gumamit ng instant transmission para banatan si Bojack. Pagkatapos nun ay pinalakas ni Goku ang loob ni Gohan bago bumalik sa kabilang mundo. Ang mga salita ni Goku ay nagbigay ng lakas kay Gohan para muling harapin si Bojack at ang mga alagad nito. Nag-transform si Gohan sa Super Saiyan 2 at nagpakawala ng malakas na kapangyarihan. Natakot si Bojack kaya inutusan nito sina Bujen at Bido na pigilan si Gohan gamit ang Psychic Thread pero hindi ito umubra. Nang sumugod sina Bido at Bujen ay walang awa itong tinapos ni Gohan. Biglang nabaliw si Bojack at ginawang bala si Zangya sa kanyang Ki Blast na para kay Gohan. Ganun pa man walang naging epekto kay Gohan ang atake kaya sobrang nainis si Bojack at sumugod. Sinalubong ni Gohan si Bojack at binutas ang katawan nito gamit ang isang suntok. Gumamit si Bojack ng mas pinalakas na Galactic Buster at tinapatan naman ito ni Gohan ng Super Kamehameha Wave. Hindi na nagawang makaligtas ni Bojack sa huling atake kaya si Gohan ang nagwagi sa laban. Ganun pa man habang nagpapagaling sa ospital ay natawa ang buong Dragon Team dahil nakalagay sa dyaryo na si Master Pogi ang nagligtas sa Earth. Isang araw ay may isang space pod na lumilipad sa labas ng kalawakan ang bumagsak sa Earth. Sakay ng bumagsak na space pod si Broly na lubhang nasugatan sa laban nila ni Goku. Hindi nagtagal ay napuno ng tubig ang butas na nalikha ng space pod at mabilis na nagyelo. Nakulong si Broly sa nagyelong tubig at tuluyan ang nawalan ng malay sa sobrang panghihina. Makalipas ang 7 taon, tinutulungan ni Goten at Trunks si Videl na hanapin ang mga Dragon Ball dahil gusto nitong makita si Shenron. Dito ay nabanggit ni Trunks na gusto niyang humiling ng sariling amusement park, habang si Goten naman ay gustong humiling ng lupain ng mga pagkain. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na sila sa paghahanap at napadpad ang tatlo sa labas ng isang nayon na may tumutubong mga kristal. Biglang nakaramdam ng gutom sina Goten at Trunks kaya nagmadali itong pumasok sa nayon. Naabutan ng tatlo ang mga taga-nayon na nagsasagawa ng isang ritual ng pag-aalay. Sinabi ni Trunks sa mga ito na sila ay nagmula sa langit at pinatunayan ito ni Goten sa pamamagitan ng paglipad. Sunod ay nalaman nila na ang nayon ay ang Natadi Village na pinamumunuan ng isang pari na nagngangalang Melodia, na laging iniisip na ang lahat ng bagay sa mundo ay isang sumpa. Ipinaliwanag ng punong nayon na si Zalador na ang kanyang mga residente ay palaging tinatakot ng isang halimaw kaya sinusunod nila ang payo ng pari na mag-alay ng tao. Kinunde na ni Videl ang ginagawang pag-aalay ng mga taga-nayon. Ganun pa man sinabi ni Zalador na mas mainam na ang ganun dahil isa lamang ang buhay na nawawala hindi tulad noon na marami. Dahil dito ay sinabi ni Trunks na tatalunin nila ang halimaw at bilang kapalit ay ibibigay ng pari ang suot nitong Dragon Ball na kwintas. Naisip ng tatlo na akitin palabas ang halimaw gamit ang mga pagkain habang sila ay nagtatago sa malaking palayok. Kumuha ng mansana si Trunks at kukuha rin sana si Goten pero sinampal ito ni Videl. Umiyak ng malakas si Goten at narinig ito ni Broly na nakakulong sa yelo. Dahil dito ay naalala ni Broly ang pag-iyak ni Goku na kinamumuhian niya ng lubos at nagising sa sobrang galit.
Hindi nagtagal ay bumigay na si Videl at binigyan ng dumpling si Goten para tumahimik, ganun pa man nalaman ni Videl kay Trunks na inuuto lang pala siya ni Goten. Pagkatapos nun ay dumating na ang halimaw at ito ay isang dinosaur. Sinubukan ng dinosaur na takutin sina Goten at Trunks pero tinawanan lang siya nito at pinaglaruan. Laking gulat ni Videl nang patayin ni Trunks ang dinosaur gamit lang ang isang suntok. Nagpasalamat ang buong nayon sa tatlo at masayang pinagsaluhan ang karne ng dinosaur para sa hapunan. Gayunpaman ang pari ay hindi masaya dahil kinuha na ni Trunks ang kwintas nito na Dragon Ball. Pagkatapos nun ay natulog na ang tatlo para maipagpatuloy ang kanilang misyon kinabukasan. Kaso pagsapit ng umaga ay ginising si Videl ng malalakas na pagsabog sa lawa. Pinuntahan ni Videl ang lugar at nakita nito si Broly na biglang umatake. Nang dumating sina Goten at Trunks ay lalong nagalit si Broly dahil napagkamalan nito na si Goku si Goten. Sumugod si Broly at walang awang binanatan ang dalawa. Pinaulanan ni Goten ng mga ki blast si Broly pero walang epekto. Napansin ni Broly na mas mabilis ang dalawa sa kanya kaya pinasabog na lang nito ang buong lugar. Pagbagsak sa lupa ng dalawa ay agad itong sinundan ni Broly para muling bugbugin. Habang binubugbog ay nakita ni Goten ang huling Dragon Ball sa paanan ni Broly, kaya kinuha ni Trunks ang atensyon ni Broly sa pamamagitan ng pang-aasar para makuha ni Goten ang Dragon Ball. Nagtagumpay si Trunks na makuha ang atensyon ni Broly kaya nakuha ni Goten ang Dragon Ball, kaso muli itong nabitiwan ni Goten nang mabagsakan ito ng maraming bilog na kristal. Dahil sa nangyari ay napilitan si Trunks na makipaglaban kay Broly para bigyan ng oras si Goten na hanapin ang Dragon Ball. Kalaunan ay nahanap rin ni Goten ang Dragon Ball at agad na pinuntahan si Trunks na nagtatago. Inutusan ni Trunks si Goten na tawagin si Shenron sa likod ng talon para hindi ito makita ni Broly. Kaso kahit anong pagtawag ang gawin ni Goten ay hindi lumalabas si Shenron. Kaya naman nag-decide ito na lumipat ng lugar at muling iwan si Trunks kasama ni Broly. Habang binabali ang likod ay biglang napaihi si Trunks sa ulo ni Broly. Nagalit si Broly at hinagi si Trunks pero nasalo ito ni Goten. Kaso habang lumilipad palayo ang dalawa ay pinasabog ito ni Broly gamit ang Ki Blast. Pagkatapos nun ay muling gumamit ng Ki Blast si Broly para tapusin ang dalawa pero nailihis ito ni Gohan. Pinuntahan ni Gohan ang dalawa para tignan ang lagay nito. Matapos matiyak na ligtas ang dalawa ay ipinaliwanag ni Gohan na si Broly ang kinatatakutang legendary Super Saiyan na kanilang nakalaban 7 taon na ang nakararaan. Ilang saglit pa ay nagsimula ng umatake si Broly at matapang itong hinarap ni Gohan. Dumating si Videl at inatake si Broly pero walang epekto. Lumipad si Broly at naghanda ng bola ng enerhiya pero imbes na si Gohan ay sinagutan ng pinuntirya nito. Agad na kumilos si Gohan at inilihis ang atake. Pagkatapos ay gumawa ng barrier si Gohan para proteksyonan ang tatlo mula sa pagsabog. Sa kasamaang palad ay hindi kinaya ng barrier ni Gohan ang pagsabog kaya lubhang nasaktan pa rin ang tatlo. Tanging si Gohan lamang ang natirang nakatayo at hindi na nito napigilan ang kanyang galit. Ginamit ni Gohan ang kanyang galit para mailabas ang kanyang Super Saiyan 2 na anyo. Naramdaman ni Broly na hindi na niya makakaya ang Super Saiyan 2 ni Gohan kaya nagpalakas rin ito at naging Legendary Super Saiyan. Pagkatapos magpalakas ng dalawa ay nagsimula na muli ang laban. Higit na mas malakas ang Legendary na anyo ni Broly kesa sa Super Saiyan 2 ni Gohan kaya nakalalamang ito sa laban. Dito ay nahuli ni Broly ang mga braso ni Gohan at pilit itong binali. Pinilit na makawala ni Gohan at binanatan sa muka si Broly. Pagkatapos ay pinasunod ito ni Gohan sa kumukulong lava na lumitaw dahil sa malakas na pagsabog. Naipit si Broly sa dalawang malaking alon ng lava at unti-unting lumubog. Kaso hindi na rin nakaalis si Gohan sa hukay at tuluyan ng nawalan ng malay dahil sa sobrang panghihina. Buti na lang ay dumating si Piccolo at iniligtas ito mula sa umaapaw na lava. Ganun pa man paggising ni Gohan ay nalaman niya na hindi pala si Piccolo ang nagligtas sa kanya kundi si Krillin na nakasuot ng damit ni Piccolo. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang lumitaw si Broly sa ibabaw ng lava na nababalot ng barrier. Pinatalsik nito si Krillin gamit ang bola ng enerhiya. Sumugod si Gohan pero pinabagsak lang ito ni Broly gamit ang Ki Blast. Hindi na makalaban pa si Gohan kaya pinahirapan na lang ito ni Broly. Habang pinipiga ni Broly si Gohan ay gumulong palabas ng bag ang mga Dragon Ball at nagliwanag.
Maya-maya ay biglang bumangon si Videl at binato ng kristal si Broly kaya nakawala si Gohan. Muling nag-Super Saiyan si Gohan at gumamit ng Super Kamehameha Wave, habang si Broly naman ay gumamit ng Omega Blaster. Higit na mas malakas ang atake ni Broly kaya tinulungan ni Goten si Gohan at gumamit rin ng Super Kamehameha Wave. Gayunpaman sa kabila ng pinagsamang lakas ay nanatiling mas malakas si Broly kaya nasambit ni Goten na sana naroon ang kanilang ama. Narinig ng Dragon Ball ang hiling ni Goten at tinupad ito. Ilang saglit pa ay dumating si Goku mula sa madilim na kalangitan at tinulungan ang dalawa niyang anak. Kaso mas lalo pang mas pinalakas ni Broly ang kanyang enerhiya kaya muli nitong nalampasan ang pinagsamang lakas ng tatlo. Buti na lang ay nagising si Trunks at nagpakawala ng bola ng enerhiya. Ang bola ng enerhiya ni Trunks ay nakagulo sa koneksyon ni Broly sa Omega Blaster, kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Goku na makabuelo ng lakas. Nadala ng Kamehameha Wave si Broly hanggang sa araw at nasunog. Pagkatapos mawala ng usok ay kumalat na ang mga Dragon Ball at nawala na si Goku. Nilapitan ni Videl si Gohan para kamustahin at turuan ng leksyon dahil huli na itong dumating. Habang hinahabol ni Videl si Gohan ay umalis na sina Trunks at Goten para magmeryenda sa nayon. Hey guys! Can someone help me up? Sa kung saang laboratorio ay may mga humanoid na may kakaibang kulay ang nililikha. Ang mga siyentipiko na responsable sa mga nilikhang ito ay sina Dr. Collie na nagtatrabaho para kay Lord Jaguar. Samantala, nasa bahay ni Master Pogi si 18 para maningil at hinihintay ito ni Krillin sa labas. Maya-maya ay may dumating na isang mayaman na lalaki pero biglang nahubaran at nahulog sa swimming pool. Pagkatapos nun ay galit na ipinaliwanag ni 18 na hindi pa siya binabayaran ni Master Pogi sa kanyang sadyang pagpapatalo sa 25th World Martial Arts Tournament. Nangangako si Master Pogi na magbabayad nang biglang pumasok ang lalaking nahulog sa swimming pool. Nagpakilala ang lalaki bilang Menmen na pinsan ng dating karibal ni Master Pogi sa pagiging martial arts champion na si Jaguar. Inuutusan ni Menmen si Master Pogi na sumama sa kanilang laboratorio at kalabanin ang mga Bio Warriors. Nagbanta ito na ikakalat ang sikreto na tanging si Jaguar lamang ang nakakaalam na umihi si Master Pogi sa kama noon kapag hindi ito sumunod. Dahil dito ay walang nagawa si Master Pogi kundi ang sumama. Ganun pa man hindi pumayag si 18 na hindi mabayaran kaya sumama rin ito. Bago umalis ay nagpaalam muna si 18 kay Krillin at Meren. Habang sina Goten at Trunks naman ay palihim na nagtago sa likod ng sasakyan, naglakbay ang grupo patungo sa isang pribadong isla kung nasaan nakatayo ang laboratorio ni Jaguar. Pagdating sa lugar ay agad na ipinagmalaki ni Master Pogi ang kanyang pagiging kampyon pero isang malamig na pagbati lang ang natanggap nito mula kay Jaguar. Sinubukan ni Jaguar na diskartehan si 18 kaya nasampal ito ng malakas. Sina Goten at Trunks naman ay nakita ng asong halimaw ni Jaguar na nanunood sa Gedli. Buti na lang ay nagawang mapaamo ni Goten ang asong halimaw. Pagkatapos nun ay niyaya na ni Jaguar ang lahat na pumasok sa laboratorio. Pagpasok sa loob ay agad na tumakbo si Master Pogi para magpasikat, kaso napahiya lang ito dahil nadulas. Pagkatapos nun ay pinakita sina Goten at Trunks na pasimpleng kumukuha ng pagkain. Ilang saglit pa ay nagulat ang dalawa nang makita sa tabi ni Jaguar ang pari sa Natadi Village na si Melodia. Samantala, nagsimula na ang laban at nalaman ni Master Pogi na malalakas pala ang mga kalaban kaya nag-decide ito na humingi ng tulong kay 18. Pumayag si 18 sa kondisyon na dadagdagan ni Master Pogi ang kanyang bayad. Nag-decide rin na sumali sina Goten at Trunks pero minaliit ito ng kalaban. Kaya naman pinakita ng dalawa ang kanilang lakas sa pamamagitan ng pagsira sa litrato ni Jaguar sa pader. Nagalit si Jaguar at inutusan na ang mga Bio Warrior na sumugod. Mabilis na natalo ng tatlo ang mga Bio Warrior at hindi makapaniwala si Jaguar. Ganun pa man sinabi ni Jaguar na hindi niya pa inilalabas ang huli niyang alas at binuksan nito ang kanyang sekretong laboratorio. Tumambad sa lahat ang napakaraming Bio Warrior at hindi napigilan ni Goten at Trunks na mamangha. Maya-maya ay napansin ng dalawa ang isang Bio Warrior na may buntot at nang lapitan nila ito ay nalaman nila na ito ay si Broly. Sobrang natakot ang dalawa at hindi makapaniwala, dahil ang pagkakaalam nito ay namatay si Broly sa kanilang laban. Para malinawan ay kinausap ng dalawa si Melodia. Ayon kay Melodia ay napaalis siya sa nayon ng dahil sa ginawa ni Goten. Sa kagustuhang makapaghiganti at magkapera ay naisip nito na ibenta kay Jaguar ang nagyelong dugo ni Broly. Gamit ang nagyelong dugo ay nagpagawa si Jaguar ng isang Super Bio Warrior na kopya ni Broly. Alam ni Goten at Trunks kung gaano kalakas si Broly kaya nag-decide ito na sirain ang kopya gamit ang Kamehameha Wave.
Kaso dahil may dugong saya ng kopya ay naramdaman nito ang atake at pinilit na makawala, agad na inutusan ni Dr. Collie si Nan na ikulong si Bio Broly sa matibay na harang. Puwersahang sinira ni Bio Broly ang harang at nasira rin nito ang lalagyan ng Bio Liquid kaya natunaw ang katawan nito. Sinubukan ng alagang aso ni Jaguar na atakihin si Broly pero natunaw ito sa Bio Liquid. Ayon kay Dr. Collie ang Bio Liquid ay nagiging asido na tumutunaw ng buhay sa oras na ito ay mahanginan. Pagkatapos nun ay inutusan na ni Jaguar si Bio Broly na patayin si Master Pogi. Sobrang natakot si Master Pogi kaya muli nitong inutusan si 18 na lumaban para sa kanya kapalit ng pera. Pumayag si 18 na kalabanin si Bio Broly pero hindi nito kinaya. Walang hirap na napabagsak ni Bio Broly si 18. Ganun pa man nang tatapusin na ni Bio Broly si Master Pogi ay dumating si Trunks at iniligtas ito. Dinala ni Trunks si Master Pogi sa ligtas na lugar at niyaya si Goten na kalabanin si Bio Broly. Pinagtulungan na atakihin ng dalawa si Bio Broly habang naka-Super Saiyan. Inasar ng dalawa si Bio Broly kaya mas lalo itong nagwala at sinira ang paligid. Samantala, nakuha ni Melodia ang lahat ng pera sa safe ni Jaguar pero naabutan ito ng Bio Liquid at natunaw. Sa laban ay napilitan si Goten na iwan si Trunks para magligtas ng mga tao. Sinubukan ni 18 na tulungan si Trunks pero muli lang itong napabagsak. Dumating si Krillin at pinrotektahan si 18 mula kay Bio Broly. Tatapusin na sana ni Broly ang mag-asawa nang biglang mabagsakan ito ni Master Pogi. Pagkatapos nun ay dumating na sina Goten at Trunks at muling kinuha ang laban. Napigilan ng dalawa si Bio Broly gamit ang sunod-sunod na atake. Kaso sinubukan ni Goten na umalis para iligtas si Master Pogi kaya napuruhan ito ni Bio Broly. Dahil sa nangyari ay si Trunks na lang ang natira at hindi nito kinaya. Pinigilan ni Jaguar si Bio Broly na patayin si Trunks pero inatake rin ito ni Bio Broly. Pagkatapos nun ay dumating si Goten at muling kinalaban si Bio Broly. Kaso dahil sa mga pinsala nito ay mabilis lang itong natalo. Sinubukan na tulungan ni Krillin si Goten pero hindi ito nagtagumpay. Dito na naisip ni Trunks na gamitin ang Bio Liquid laban kay Bio Broly. Malapit nang mapatay si Goten nang dumating si Trunks at kinuha ang atensyon ni Bio Broly sa pamamagitan ng pang-aasar. Nagawa ni Trunks na pasunurin si Bio Broly sa ilalim ng tangke ng Bio Liquid na kanyang pasasabugin gamit ang Finish Buster. Kaso ibang tangke ang natamaan ni Trunks kaya walang nangyari. Buti na lang ay napinsala rin sa pagsabog ang tangke na may laman at tuluyang bumigay. Kaya bumuhos ang Bio Liquid kay Bio Broly at unti-unti itong tinunaw. Kaso dahil kay Bio Broly ay mas lumakas ang Bio Liquid at hindi na napigilan ang pagkalat nito sa buong isla, agad na kumilos ang grupo at inilabas ang lahat ng mga tao na kanilang makakaya. Sinubukan ni Goten na pigilan ang Bio Liquid gamit ang Kamehameha Wave pero hindi ito umepekto. Ayon kay Dr. Collie ay mas lalong lumalakas ang likido sa tuwing makakahigop ito ng buhay kaya mahirap na itong pigilan. Pagkatapos nun ay nakita nila si Master Pogi na tumalon sa dagat para makatakas sa Bio Liquid. Dito nila nalaman na nagiging bato ang Bio Liquid sa sandaling malagyan ito ng tubig dagat. Dahil dito ay naisip ni Goten na sabay-sabay na patamaan ng Kamehameha Wave ang dagat para mabahan ng tubig ang buong isla. Nagtagumpay ang kanilang ginawa kaya nagdiwang ang lahat pero agad itong naputol nang biglang lumitaw mula sa dagat si Bio Broly. Ganun pa man bago pa sila nito mahawakan ay tuluyan na itong naging bato dahil sa pagkakabasa sa tubig dagat. Nag-decide si Goten at Trunks na tuluyan na itong wasakin para hindi na ito muling makabalik. Samantala, muling humingi ng tulong si Master Pogi pero siningil ito ni 18 ng 100 milyong zeni kaya lumangoy na lang ito ng mag-isa. Sa ibang mundo, nakatanggap ng utos si Goku mula kay Kaiosama na pigilan si Broly sa pagdudulot ng gulo sa impyerno. Kaso hindi agad sumunod si Goku dahil mas pinili nito na ipagpatuloy ang pagkain. Sa tournament ng ibang mundo, nagtatalo ang mga Kai kung kaninong pambato ang mananalo. Ilang saglit pa ay pinakita na tinalo ni Goku si Frog na pambato ng South Galaxy habang si Pikkon naman ay tinalo si Arqua ng East Galaxy. Dahil sa nangyari ay si Goku at Pikkon ang naglaban sa finals. Sa check-in station, tulad ng karaniwang araw ay ginagawa ni King Yema ng maayos ang kanilang trabaho na pagpapadala ng mga kaluluwa sa langit at impyerno. Ganun pa man ang tagapagbantay ng soul cleansing machine na si Psyche Demon ay nadidistract ng pakikinig ng musika. Narinig ni King Yema ang musika at nagpadala ng tao na magsasaway kay Psyche.
Kaso nagpatuloy pa rin si Kupal sa pagpapabaya at hindi pinalitan ang lalagyan ng makina kaya sumabog. Nakalabas ang lahat ng masamang enerhiya at nabalot nito si Saike. Dahil sa nangyari ay naging isang malaking halimaw si Saike na may pambihirang kapangyarihan na pinangalan ng Janemba. Binalot ni Janemba ang buong check-in station sa isang barrier kaya hindi na napanatili ni King Yema ang kaayusan sa pagitan ng mga dimensyon. Dahil dito ang mga kaluluwa sa kabilang mundo ay malaya nang nakabalik sa lupain ng mga nabubuhay pa, nakabalik rin ang mga masasamang kaluluwa at nagsisimula ng gumawa ng kaguluhan. Hindi nagtagal ay nakarating na kay Videl ang balita at agad nitong niyaya si Gohan na tumulong. Sa tournament, napatigil sina Goku at Pikkon sa paglalaban nang maramdaman nito ang pagbabago sa paligid. Inutusan ng Grand Kai sina Goku at Pikkon na puntahan si King Yema at tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdating sa lugar ay agad na tinanong ng dalawa kay King Yema ang sitwasyon at sinubukan na wasakin ang barrier. Hindi gumagana ang mga atake sa barrier kaya pinuntahan na lang ng dalawa si Janemba. Inutusan ni Pikkon si Janemba na tanggalin ang barrier pero imbes na sumunod ay inatake lang siya nito. Sobrang namangha at na-excite si Goku sa lakas na pinakita ni Janemba kaya hiniling nito kay Pikkon na ibigay na lang sa kanya ang laban. Kinuha ni Goku ang atensyon ni Janemba at pinasunod ito pababa sa impyerno. Pagdating sa impyerno ay biglang gumawa ng maliliit na bersyon niya si Janemba. Sabay-sabay na umatake ang maliliit na Janemba pero mabilis lang itong natalo ni Goku gamit ang sipa. Sa Earth, habang tinatalo ni Gohan at Videl ang isang grupo ng mga zombie ay dumating si Frieza. Pinupuri ni Frieza si Gohan dahil inakala nito na normal na tao lamang si Gohan. Gayunpaman nang ipakilala ni Gohan ang kanyang sarili bilang anak ni Goku ay nagalit si Frieza. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Gohan si Frieza at agad itong pinabagsak. Pagkatapos nun ay ginawa ni Gohan ang kanyang justice pose. Sa di kalayuan ay nakikipaglaban rin si Master Pogi sa mga zombie at natutuwa ito dahil sa wakas ay meron na siyang silbi. Samantala, inutusan ni Bulma sina Trunks at Goten na kolektahin ang mga Dragon Ball. Pagkatapos makolekta ang mga Dragon Ball ay inutusan ni Bulma si Gohan na tawagin si Shenron at hilingin na ibalik ang mga kaluluwa sa pinanggalingan nito. Kaso hindi tinupad ni Shenron ang kahilingan dahil ayon dito ay wala nang harang sa kabilang mundo kaya muli lang nababalik ang mga kaluluwa. Sa kabilang mundo, natuklasan ni Pikkon na nababasag ang barrier kapag ito ay inaasar o minumura, dahil dito mas lalo pang nagmura ng marami si Pikkon. Sa laban, gumagamit si Janemba ng mga kakaibang teknik kaya sobrang nahihirapan si Goku. Gumamit si Goku ng Ki Blast para makagawa ng opening para sa kanyang Kamehameha Wave, kaso ginaya lang ni Janemba ang teknik at kinontra. Nag-decide si Goku na gumamit na ng Super Saiyan 2, kaso madali pa rin itong natalo ni Janemba gamit ang maraming malalakas na Ki Blast. Dahil sa nangyari ay napilitan na si Goku na umakyat ng Super Saiyan 3, pagkatapos magpalit ng anyo ay walang awa nang binugbog ni Goku si Janemba. Kaso ang pagbugbog na ginawa ni Goku ay nagtulak lamang kay Janemba na magpalit sa mas malakas na anyo. Sa Earth, nakaharap ni Trunks at Goten ang diktador at ang mga sundalo nito. Sinubukan itong takutin ni Trunks sa pamamagitan ng pagsira sa ilang mga tangke. Hindi pa rin natakot ang kupal kaya napilitan na sina Trunks at Goten na gumamit ng Super Saiyan. Sa kabilang mundo, nakipaglaban si Goku kay Super Janemba pero agad na natalo ng matamaan ng Hellgate. Pagkatapos nun ay gumawa si Super Janemba ng espada at sumugod pero sinalubong ito ni Goku ng Ki Blast. Sinubukan ni Goku na tumakbo at magtago pero nasundan pa rin siya ni Super Janemba at walang tigil na inatake. Hindi nagtagal ay bumalik na sa normal na anyo si Goku at nahulog sa lumulutang na parte ng Blood Pond. Unti-unting tinapyasan ni Super Janemba ang Blood Pond hanggang sa makita nito si Goku. Tatapusin na ni Super Janemba si Goku nang bigla itong matamaan ng Ki Blast na mula kay Vegeta. Pinigilan ni Goku si Vegeta na kalabanin si Super Janemba pero sumagot lang ito na wala nang mawawala sa kanya. Nakipaglaban si Vegeta kay Super Janemba pero hindi ito umubra. Nahawakan ni Super Janemba si Vegeta sa leeg at itinapon sa kulungan ng mga tinik. Nagawang mailigtas ni Goku si Vegeta at sinamahan ito na magtago. Sinabi ni Goku kay Vegeta na wala silang pag-asa na manalo ng magkahiwalay at iminungkahi ang paggamit ng fusion.
Mariing tumanggi si Vegeta at sinabi na mas gugustuhin niya pa na mamatay kaysa makipagsanib sa mababang uri na Saiyan. Habang hinihikayat ni Goku si Vegeta ay muling umatake si Super Janemba. Nagawang makaiwas ni Goku pero hindi si Vegeta. Dahil sa nangyari ay hindi na pinilit ni Goku si Vegeta at niyaya na lang ito na tumakas. Ganun pa man dahil sa mataas na pride ay biglang pumayag si Vegeta. Bago tumama ang pangalawang atake ni Super Janemba ay nagawang makatakas ng dalawa gamit ang instant transmission. Dito ay pinakita ni Goku kay Vegeta ang dapat gawin para magawa ang fusion dance. Sobrang nahihiya si Vegeta na gawin ang sayaw pero dahil pumayag na siya ay wala na siyang nagawa. Samantala, malapit nang mabasag ang barrier kaya nagtodo na si Pikkon sa pagsasabi ng mga mura. Sa Earth naman ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Goten at Trunks sa diktador at mga sundalo nito. Sa kabilang mundo, ginawa na ni Goku at Vegeta ang fusion dance, kaso hindi ito nagawa ng tama ni Vegeta kaya Tabachoy ang kinalabasan, pinangalanan ng mga Kai ang Tabachoy bilang Veko. Pagkatapos nun nagsimula ng makipaglaban si Veko kay Super Janemba, nagtataglay ng matibay na katawan si Veko kaya kinakaya nito ang mga pinsala. Habang ginagamit naman nito ang kanyang utot bilang atake, gumamit ng rabbit fit technique si Veko para tumakbo at ubusin ang oras. Hindi nagtagal ay naabutan na ito ni Super Janemba. Ganun pa man nang tatapusin na ni Super Janemba si Veko ay naghiwalay na ito bilang sina Goku at Vegeta. Nagalit si Vegeta at tinawag na walang kwenta ang fusion. Ganun pa man napilitan pa rin itong pumayag na muling gawin ang pagsasanib. Dumating si Pikkon at nilabanan si Super Janemba para bigyan ng oras ang dalawa. Naisip ni Pikkon na murahin si Super Janemba tulad ng barrier at umepekto ito. Sa sandaling matatalo na si Pikkon ay natapos na ni Goku at Vegeta ang fusion dance. Naging matagumpay ang fusion ng dalawa at nabuo si Gogeta. Naramdaman ni Goten at Trunks ang pagsasanib ng kanilang mga ama kaya nag-fusion rin ito at naging si Gotenks. Samantala, nagpalakas rin si Super Janemba ng sarili pero hindi pa rin ito umubra kay Gogeta. Pagkatapos talunin ni Gogeta si Super Janemba gamit ang Stardust Breaker ay bumalik na ito sa dati bilang si Saike. Sa Earth naman ay tinalo ni Gotenks ang hukbo ng diktador gamit ang Super Ghost Kamikaze Attack. Sa kabilang mundo, nagpaalam na si Goku kay Vegeta na bumalik sa pagiging kaluluwa. Bumalik na rin ang lahat ng mga kaluluwa sa kabilang mundo na sobrang ikinatuwa ni King Yema. Sa Earth, habang lumilipad pa uwi ay ibinunyag ni Goten at Trunks na nakita nila si Gohan at Videl na naghalikan. Nagalit si Gohan at hinabol ang dalawa habang si Videl naman ay sobrang nahiya.